Ang gramatika ng Tagalog at ang mga bahagi ng pananalita. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa gramatika ng Tagalog. Ang una kong ipapaliwanag ay tungkol sa pandiwa, dushi. Ang pandiwa ay Nihongo di dushi desu. Ang pandiwa ay pinaghalong panlapi at salitang ugat. Ang panlapi ay may tatlong klase. Ito ay ang mga unlapi, gitlapi, at hulapi. Ang salitang ugat ay ang batayan na salita. Ang panlapi ay hinahalo sa salitang ugat upang magkaroon ng ibang kahulugan. Hindi lang para sa pandiwa ang panlapi. Pwede rin itong gamitin kasama ang pangalan. Ang pangalan na may kasamang panlapi ay mayroon din itong ibang kahulugan. Sa ibang salita, ang panlapi ay gumagawa ng pandiwa, pangalan, panguri at pang-abay. Kaya't sa unang pag-aaral ng Tagalog ng estudyante, kailangan ng salitang ugat dahil dito nakasalalay ang kahulugan ng bawat salita. Importante sa pag-aaral ng Tagalog ang puso, kung kaya't dapat kapag nag-aaral ng Tagalog, isa puso ito at intindihing mabuti. Kung maiintindihan mo ang kahulugan ng bawat panlapi at ang salitang ugat, halos malapit ka nang matapos sa pag-aaral ng Tagalog. Marami ang mga panlapi, pero iyong mga iba hindi na masyadong kailangan sa pag-aaral ng Tagalog dahil maguguluhan lang kayo. Kung kaya't piliin lamang yung mga panlapi na palaging ginagamit lalo na sa pandiwa. Sa aking site, mayroon akong iba't ibang halimbawa ng panlapi na may kasamang pandiwa. Kung mayroon kang hindi maintindihan, tumingin ka lang sa aking site at makikita mo ang mga halimbawa. Mahirap ang pag-aaral ng Tagalog, ngunit unti-unti mo rin maiintindihan. Kapag araw-araw kang mag-aaral ng Tagalog, madali kang matututo. Kailangan mo lang gawin, tuloy-tuloy na pag-aaral ng Tagalog. Kung gusto mong mag-aaral ng Tagalog, sabihin nyo lang sa akin at agad akong darating para turuan kayo.